tayo po'y magbigay galang sa salita po ng Diyos. Kunin po natin ating mga Biblia at buksan po natin sa Numbers chapter 18 verse 1 to 7. Numbers chapter 18 verse 1 to 7. Say amen kung nakita na po natin. Numbers chapter 18 verse 1 to 7. Kung nakita na po natin, salitan po tayo sa pagbasa. Sisimulan ko po sa verse 1, at hanggang makarating po tayo sa verse 7 ay sabay-sabay po tayo. In Numbers chapter 18 verse 1, and the Lord said unto Aaron, Thou and thy sons and thy father's house with thee shall bear the iniquity of the sanctuary, and thou and thy sons with thee shall bear the iniquity of your priesthood. And they shall keep thy charge, and the charge of all the tabernacle, only they shall not come nigh the vessel of the sanctuary and the altar, that neither they nor ye also die. And ye shall keep the charge of the sanctuary, and the charge of the altar, and there be no wrath any more upon the children of Israel. In verse 7 begin, Therefore thou and thy sons with thee shall keep your priests of office for everything of the altar, and within the veil, and there shall be served. I have given your priest's office unto you as a service of gift, and the stranger that cometh nigh shall be put to death. Let us pray. Panginoon, salamat po Panginoon sa umagang ito, paano napakagandang panahon, paano na binigay niyo po sa amin upang mapapurihan kayo, paano mapaglingkuran. Panginoon, kayo paano sa inyo pong dakilang pangalan. Lord, I pray Panginoon sa oras po na ito, kayo po siyang luminis Panginoon sa amin po mga pagkukulang, mga kasalanan, patuloy po namin nagagawa sa inyo pong harapan, at nawa Panginoon lang isa niyo pong aking mga labi sa pagbabahagi po ng inyong salita. Bigyan niyo po ako Panginoon ng knowledge and wisdom Panginoon, at nawa Panginoon, kayo po siyang maitaas Panginoon sa oras po na ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayo magsipagupo. In Numbers chapter 18 verse 1 to 7, this is the duties of the priests and the Levites. Kung matatanong niyo po, ano ba yung Levites? Dito mapapag-aralan po natin yung duties, na meron yung mga Levita. Sino ba yung mga Levita? Sino ba yung Levites? Alam niyo po sa isang tabernacle, alam niyo di ba ang tabernacle para sa kaalaman ng lahat, yan ay pinagbibigyan ng mga tao ng mga alay nila. Para saan? Para sa proseso, sa mga kapatawaran dun sa mga kasalanan po nila. Alam niyo po itong mga Levita, sino ba sila? At ano ba yung mga duty ng mga Levita? Alam niyo po bago ang lahat, itong mga Levites na to, sila yung binigyan ng Diyos ng katungkulan. Sila yung binigyan ng Diyos ng authority para doon sa may tabernacle. Pero alam niyo po bago ang lahat, di ba ang tabernacle, kung pag-aaralan natin yan yung dadalhan ng mga tao ng iba't ibang klase ng mga alay nila, ng mga malinis na klase ng hayop. Iaalay nila doon sa isang tabernacle na susunugin, at yung magiging usok nun, yun yung magiging mahalimuyak na amoy doon sa ating Panginoon. At sa madaling salita, yung proseso na yun, para siyang laway ng kaligtasan. Sapagkat yung mga bagay na, yung mga hayop na inaalay nila doon, yun yung magsisilbing kapatawaran sa mga kasalanan po nila. Pero alam niyo po, di ba, yung tabernacle na yun, sa madaling salita, ang purpose nun ay para sa mga tao. Para doon sa mga tao na mag-aalay, para doon sa mga tao na gustong mapatawad yung kanilang mga kasalanan. Pero alam niyo po ba, ano ba yung duty dito ng mga Levites? Para bigyan natin ng pansin, ano ba yung Levites? Sila po yung binigyan ng Diyos, ng authority para humawak o para manungkulan, para pangalagaan yung bawat parts, yung bawat gamit doon sa tabernacle. Kasi alam niyo po kung bakit? Bakit Levita lang yung binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para mangalaga sa bagay na yon?
Kasi yung mga tao, yung mga simple pong tao, wala po silang karapatan na lumapit o humawak. Kaya nga ang way nila para mapatawad yung mga kasalanan nila, hindi nila kailangan pumasok. Sapagkat pagka sila pumasok doon, pwede rin nilang ikamatay. Ano po, yung mga nasa loob lang ng tabernacle, yung mga priest. Ano po yung mga priest na kung saan, pagka sila nag-alay, yun yung magiging mediator. Kasi di ba sa panahon natin ngayon, ang mediator natin between God and man, sino ba? Si Jesus Christ. Ano po, ang mediator natin, kaya nga meron na tayong direct communication to God. Kasi bakit? Kasi meron ng panalangin sapagkat si Jesus Christ, bumaba na po siya dito sa lupa. Ano po, at nagkatawang tao at siya yung naging dahilan. Ano po, kung bakit meron na tayong daan patungo sa langit. Siya yung nagko-connect sa atin. Ano po, si Jesus Christ yung nag-connect sa atin bilang makasalanan doon sa Diyos Ama. At dito, during that time, wala pa po si Jesus Christ, hindi pa siya bumababa, hindi pa siya nagkakatawang tao. Alam niyo po ang mediator nila dati, ng mga tao dati, ng mga Israelites, ano po, doon sa ating Panginoon, walang iba, kundi yung mga priest. Alam niyo po kasi kung bakit, ang ginagawa nila, mag-aalay sila doon ng mga hayop na malilinis, without blemish, without spot. Yan po yung inaalay nila doon sa tabernacle para anong gagawin ng priest ngayon. Dadalhin nila yun. At hanggang sa makarating sila doon. Kasi pagdating sa loob ng tabernacle, di ba, meron tinatawag yan na holy place saka most holy place. Napag-aralan po natin yan sa Sunday School. Tama po ba? Alam niyo po, di ba, sa loob nun, hindi lang siya basta-basta. Meron siyang proseso, merong mga parts dyan, merong mga candlestick, table of shewbread, altar of incense, marami. Mga art of the covenant, marami hanggang sa doon sa tinatawag na holies of holies. Hanggang sa makarating yung priest doon sa loob, bago niya palang sasabihin doon sa Diyos kung ano ba yung mga kasalanan mo, kung ano ba yung mga gusto mong ihingi ng tawad sa Diyos. Ganon po sila dati. Gusto kong titignan natin, ginagawa po ng mga Levita, itong tabernacle na to, inaayos nila to. Hindi po siya kasi, ito yung tinatawag na, na moving church, yung tabernacle, kasi hindi siya permanente sa isang lugar. Kaya ang ginagawa, ang duty po ng mga Levites, sila yung nag-aalis, sila yung nagliligpit. Ano po sa madaling salita, ginagawa nila yung mga bagay na yun, hindi lang para sa sarili nila, para saan? Para sa mga ibang tao rin. Para sa purpose na kung saan, pati yung ibang tao, magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo po ba dito, mapapansin natin yung Levites, hindi madali yung kanilang trabaho. Ulitin ko po, itong verse na binasa natin, this is the duties of the priests and Levites. Ano po, ibig sabihin, ito yung mga duties na meron yung mga Levita. Alam niyo po kung papansinin natin, hindi siya ganun kadali. Kasi bakit? Siyempre yung mga materials, yung mga gamit na meron dito sa tabernacle, hindi naman siya ganun kagaan eh. Di ba hindi siya ganun kasimple? Hindi siya ganun katulad ng isang notebook na kayang-kaya nilang buhatin. Hindi po. Hindi siya katulad ng isang bagay na to na kayang-kaya nilang ibulsa, kayang-kaya nilang itago. Hindi po. Kasi yung mga gamit dito, mas malaki pa sa kanila. Yung mga gamit dito, talagang mabibigat. Pero anong tungkulin nila? Ano yung duty na binigay sa kanila ng Diyos? Yung alagaan. Yung i-maintain nila, yung gamitin nila yung bagay na yun, yung i-secure nila yung bagay na yun. Para saan? Para sa kapakanan ng ibang tao. Hindi lang para sa sarili nila. So kung titignan po natin, ang iniisip nila, hindi yung sarili nila. Kasi bakit? Anong ginagawa nila? Yung bagay na yung ginagawa nila kasi yun yung duty nila. Ito po yung title ng mensahe natin, Duties of Christians. Alam niyo po tayo, meron din tayong kanya-kanyang duties sa buhay po natin. Alam niyo po katulad nito mga Levita, yung ginagawa nila, hindi lang para sa kanila. The same thing po, sa atin, merong mga binigay na duty yung Diyos sa atin, hindi lang yan para sa sarili mo, kundi para rin yan sa ibang tao. Alam niyo po siguro kung ako isa sa mga Levita, parang ang hirap kumilos. Just imagine kasi ang bibigat na mga gamit doon, anong gagawin nila? Pagka nawala na yung pillar of clouds, pagka nawala na yung presence ng Diyos doon sa may tabernacle, anong gagawin nila? Ililigpit na nila yon. Pagkatapos nilang iligpit yung mga yon, hintay nila kung nasa na ulit yung pillar of clouds na tinatawag, yung presensya ng Diyos. So ibig sabihin, hindi madali. Kasi every time na aalis, nalilipat yung presensya ng Diyos, paulit-ulit nila na ginagawa kung ano yung duty nila. Di ba pag sinabing duty, ito yung binigay sa'yo, na kailangan mong gawin. Do hindi man to para sa sarili mo, basta duty mo, kailangan mong gawin. It's your obligation, tama po ba? Ito yung responsibilidad natin. Tayo bilang tao, ang responsibilidad natin, syempre, yung mga duties na binigay sa atin ng Diyos. Alam niyo po, di ba, hindi man ganun kasimple yung trabaho ng mga Levites, pero alam niyo po, hindi man sila ganun
nasisiyahan. Pero alam niyo po ba, mas masaya sila. Ito yung na-realize ko kanina. Sabi ko, mas masaya yung magpupuri ka sa Diyos na may pinagdadaanan kang problema. Mas masaya yung aawit ka sa Diyos na may pinagdadaanan kang problema. Mas masaya yung pupunta ka sa loob ng simbahan na may pinagdadaanan ka. Kasi bakit? Kasi doon sa pamamagitan ng mga bagay na yun, mas mararamdaman mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi alam niyo po ba, ang isang taong masaya, alin sa dalawa lang, yung saya na nararamdaman yan, minsan papasok yan sa simbahan, tama, masarap na maglingkod, na masaya ka. Kasi yun yung gusto natin, yung maging masaya tayo. Pero alam niyo po ba, kadalasan sa mga taong masaya, yung bang nagiging maligalig sila, yung nasusobran na yung saya nila, hindi na nila nararamdaman, hindi na nila nauunawaan. Ano ba yung duty natin? Kaya alam niyo po minsan, mas masarap sa pakiramdam na yung mundo na to may pinagdadaanan. Kasi di ba nung mga nakalipas lang na bagyo, nung time na meron dumaan na bagyo, ano bang ginawa ng mga tao? Tumawag sa Diyos. Di ba, nanalangin. Ano pong ibig ko sabihin? Lahat naman tayo eh. Pag dumarating sa time na nandito na tayo, na nalulubog na tayo, doon natin naaalala yung Diyos. Di ba pati naman yung tao na kung saan naghangad na makalapit sa Diyos, nandun sila sa kalagitnaan ng dagat. Nung time nalulubog na siya, sinong hinanap niya? Yung Diyos pa rin. Di ba nung time na naghahanap na sila ng kaligtasan, naghahanap na sila ng comfort, sino nga lagi hinahanap ng mga tao? Yung Diyos. Pero alam niyo po dito, balik tayo sa pinag-aaralan natin, the duties of the Levites. Alam niyo po ba, lahat ng bagay na to ginagawa nila, dumabigat man, duminsan mahirap man. Kasi bakit? Kasi paulit-ulit. Kasi minsan, hindi naman stable yung presence ng Diyos na nandito lang. Di ba sa pag-aaral natin sa Sunday School, yung tabernacle, tinatayo yan sa isang lugar. Hindi lang siya basta may isip ng mga Levita, ay dito natin natayo yung tabernacle. Kasi dito maraming tao. Hindi po. Ba't ba nila tinatayo yun? Pag nakita nila yung pillar of clouds na tinatawag, yun po yung kasi yung basehan na ibig sabihin, nandun yung presensya ng Diyos. So, ibig sabihin, sa mahabang panahon, paulit-ulit na kung saan, nagdadanas sila ng bigat, ng hirap, ng sakit. Kasi bakit? Kasi yun po yung duty nila. Ibig sabihin, alam nila kung ano yung trabaho nila. Kahit na mahirap, kahit na masakit yung pinagdadaanan nila, ang importante, masaya sila na ginagawa nila yung duty na binigay sa kanila ng Diyos. Alam niyo po, dapat tayo sa buhay natin, di ba meron tayong iba't ibang duties na binigay sa iyo yung Diyos? Alam niyo po ba kung pag-aaral natin sa duties of the Levites, ano ba yung unang bagay na kailangan nilang gawin doon sa tabernacle? Una, to perform the good work. Buksan po natin sa Philippians chapter 1 verse 6. Dito makikita po natin, ano ba yung duty talaga natin? Alam niyo po dito sa mga Levita, katulad ng sinabi ko, una, to perform the good work. Kasi bakit? Kasi doon sa tabernacle, pagka sila napagod at hindi na nila naunawaan kung ano yung duty nila, siguro pwede nilang gawin na hindi ayusin. Pwede na lang gawin nila na hayaan na lang nila. Pero buksan po natin, Philippians chapter 1 verse 6. Ang sabi po dito ng Biblia, babasahin ko po sa inyo, being confident of this very thing that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Alam niyo po ba tayo, yung maintenance, alam niyo po pagka sinabing perform the good work, alam niyo po dapat kung paano mo ginagawa yung duty mo nung simula, alam niyo po dapat hanggang sa pagdating ng Diyos, hindi ka nagbabago. Kung paano mo pine-perform ng maayos, ng maganda, yung mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos, dapat hanggang sa pagdating ng Diyos. Kasi di ba alam niyo po, mas masarap na darating yung Diyos, yung maaabutan Kanya, na yung ginagawa mo mabuti para sa Kanya. Alam niyo po tayo minsan, hindi natin nagagawa, ano ba yung duty natin? Is to perform the good work. Alam niyo po minsan tayo, ang nakikita kasi natin, ang mas pinapahalagahan natin, kung ano lang yung mahalaga sa atin. Hindi natin pinapahalagahan yung mahalaga sa Diyos. Alam niyo po dapat, to perform the good work, dapat mas pinapahalagahan mo kung ano yung mahalaga sa Diyos, hindi lang yung para sa sarili mo. Di ba bilang tao, hindi naman nawawala sa atin yung ganyan. Ang mas pinahalagahan lagi natin, sarili natin, yung mga importante lang sa paningin natin. Di ba mas binibigyan natin ng pansin yung mga nakikita lang natin. Alam niyo po minsan ang duty natin, pag sinabing duty, minsan nandyan yung time na nahihirapan ka, andyan yung time na napapagod ka, pero kung time na duty mo na, kung time na kailangan mo nang mag-perform ng mabuting bagay, ng mabuting trabaho para sa Diyos, gawin po natin. Kasi bakit? Kasi yun po yung mahalaga para sa Diyos. Ano bang mahalaga sa Diyos? Yung gawin natin kung ano yung sinasabi niya, yung duty natin.
Alam niyo po, marami mga Kristiyano, hindi niya alam yung duty niya sa Diyos. Alam niyo po, marami rin na mga Kristiyano na nandyan sila every Sunday, pero pagdating sa labas, hindi na nila alam, hindi na nila alam kung ano yung duty nila. Imbis na mag-perform sila ng mabuting bagay para sa Diyos. Kaso alam niyo po nangyayari, minsan hindi na nawala sa atin yung maririnig natin na sasabihin ng mga tagapagsalita na tayo, Kristiyano lang tayo sa loob ng simbahan, pagdating sa labas, hindi na. Alam niyo po, minsan, ano na lang sa pandinig natin yun eh. Minsan, para bang baliwala na lang sa pandinig natin. Minsan sa pandinig natin, okay na lang, o wala akong pakialam kung sabihin niya yun o hindi. Pero alam niyo po ba, sabi ng dito mga Levita, kahit nasan sila, kahit saan nila makita yung pillar of clouds, kahit gaano kalayo, nabubuhatin nila yung mga materials, yung mga gamit, yung tabernacle na kung saan bubuuin nila. Alam niyo po, kahit na gaano kalayo, willing sila na gawin yung duty nila kahit mabigat, nahihirapan sila, lahat ng bagay nararamdaman nila. Alam niyo po, dapat tayo, yung duty natin, ang sabi dito, ang trabaho ng Levites is to perform the good work. Alam niyo po dito, doon sila yung binigyan ng opportunity ng Diyos, ng authority ng Diyos, para doon sa tabernacle. Alam niyo po, minsan nagiging negative kasi sa atin yung sasabihin natin, pag pinigyan ka ng isang bagay ng Diyos, alam niyo po minsan, ang ginagawa natin, sinusukat na natin yung binigay sa atin ng Diyos. Masyadong malaki yung binigay ng Diyos. Minsan ganyan tayo eh. Minsan ang nangyayari sa atin, mas nabibigyan kagad natin ng sukat yung ginagawa natin sa Diyos. Ano po, o minsan naman, binibigyan na kagad natin ng sukat kung gaano ba karami at kalaki yung pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Pero alam niyo po, ito yung duty natin eh. Alam niyo po, ang ganda ng preaching last Wednesday. It's all about the servant. Alam niyo po, ang servant, ang duty niyan, pag sinabing servant, diba sabi nga ng tagapagsalita natin, ang servant, do sa atin bilang tao, ito yung pinakamababang uri ng tao. Ano po, pero pagdating sa paglilingkod sa Diyos, sa mga Kristiyano, ito naman yung pinakamataas na klase ng Kristiyano. Alam niyo po, pag sinabing servant, minsan hindi natin alam yung ibig sabihin yan eh. Akala natin, pag sinabing servant, anak ng Diyos. Pero alam niyo po, pag sinabing servant, ito po yun. Minsan kasi sa atin, hindi natin alam, yung mga salita na paulit-ulit natin na naririnig, minsan hindi natin alam, ano ba yung ibig sabihin nun? Alam niyo, pag sinabing servant, ito yung alipin ng Diyos na kung saan, hindi mo iisipin yung sarili mo, kundi ang iisipin mo, yung pinapagawa ng Diyos. Alam niyo po tayo dapat, kung ikaw servant ka ng Diyos, hindi mo isipin yung sarili mo. Dapat hindi mo susukatin kung gaano nakarami nagawa mo. Dapat hindi mo susukatin kung gaano na ba karami yung binigay mo sa Diyos. Kasi bakit? Kasi servant po tayo. Ito yung duty po natin. Ano po? Yung maging alipin po tayo ng Diyos. Alam niyo po, napakasimple. Itong mga Levita kasi, bakit ba sila yung pinagkatiwalaan ng Diyos? Siyempre, merong mga salita dito sa Biblia na hindi na natin kailangan tanungin. Bakit tayo? Ano po ibig sabihin? Minsan, kung isipin natin, bakit kaya tayo yung napagkatiwalaan ng Diyos ng ganitong klaseng bagay? Ng ganito kalaking bagay, alam niyo po, hindi na natin kailangan tanungin. Hindi na natin kailangan magbigay ng question sa Diyos. Bakit ba ako yung binigyan ng Diyos ng ganito kalaking duty na kung saan mahirap, masyadong malaki para sa akin? Di ba minsan na nakikita natin, yung duty na yan, kaya ko kaya? Di ba yung bagay na yan, yung trabaho na yan, kaya ko kaya? Ano pong ginagawa natin? Ang sinusukat natin, alin sa dalawa lang, yung binigay ng Diyos o yung kakayahan mo? Di ba kasi tayo, alam natin yung limitations natin. Di ba, ikaw bilang tao, siguro naman alam mo kung hanggang saan ka lang. Di ba sa Bible School, siguro alam na ni Kuya Babet kung hanggang saan lang talaga siya. Kasi may tumalo na sa kanya. Kasi meron po kaming libangan doon, yung table tennis. Ang champion sa amin, si Kuya Babet. Kaso, mukhang napapagtanto na ni Kuya Babet na hanggang doon lang siya. Kaya tilani. Magaling eh. Pero alam niyo po, dapat lahat tayo, alam natin yung limitations natin. Alam natin yung limitations natin, pero dapat alam mo rin kung ano yung duty mo. Kung gaano mo nalalaman yung limitation mo, dapat alam mo rin kung ano yung duty mo. Kasi alam niyo po, yung tao na napagtatagumpayan, yung tao na na-enjoy, simple lang po yung paraan para yung duty natin magawa natin. Kapag ikaw ina-enjoy mo yung bagay na to, makukuha mo, magagawa mo yung duty mo. Pero pagka ikaw, yung duty mo, sinusukat mo, mawawala yan.
Alam niyo po, simple lang, yung bagay kasi sa atin kasi bilang tao, hindi na nawawala sa atin yung tignan natin ang tignan kung ano yung mga nasa paligid natin. Alam niyo po, marami mga problema, lahat naman tayo eh. Alam niyo po kung sa pag-aalam po ng lahat, alam ko po, ang sa isang pastor, sa lahat po ng pastor, alam niyo po, ang isang pastor, ang problema niyan, hindi yan magsasabi sa mga tao niya. Kasi bakit? Ang pastor, ang obligasyon niyan, ang duty niyan, yung punan, yung pangailangan ng mga miyembro niya. Pero alam niyo po, dapat tayo bilang lingkod ng Diyos, hindi lang pastor, hindi lang worker, hindi lang Sunday school teacher, dapat lahat tayo, ang duty natin, yung unahin natin yung Diyos at yung lingkod ng Diyos. Kasi bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, ang supplier mo, yung Diyos. Di ba minsan, ito po sabi ko sa Puting Buhangin, nag-preach ako minsan, sa atin, doon sa pinrich ko po yung prodigal son, yung isang anak na kung saan, kinuha niya yung mamanahin niya, yung ari-arian na mamanahin niya doon sa kanyang magulang. Di ba, pero alam niyo po, noong time na, di ba, nandun na siya tawag nito sa kapigatian, yung na-down na siya, naubos na lahat ng ari-arian na minana niya. Alam niyo po, di ba, yung naisip niya noong time na yon, ba't pa ako umalis sa magulang ko? Samantalang yung magulang ko, merong sapat na kakayahan para i-provide lahat ng kailangan ko. Alam niyo po minsan sa atin, bakit hindi natin nagagawa yung duty natin? Bakit ano nangyayari, ba't di natin nagawa? Kasi umaalis tayo. At pagka tayo umalis tayo, ano nare-realize natin? Ba't ba ako alis sa Diyos? Sapat naman yung kakayahan ng Diyos para i-provide yung pangailangan ko. Alam niyo po tayo minsan, ang susukatin natin lagi, kung gaano ba kalaki yung kayang gawin sa'yo ng Diyos. Ang tanong, masusukat ba natin yung kayang gawin ng Diyos? Hindi. Kaya alam niyo po dapat, pag duty natin, dapat, ang sabi dito, to perform the good work, yan po yung duty ng mga Levites. Pero as sa Christian, ang duty po natin is to perform the good work. Ano po? Dapat lahat ng mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, kaya nga pinagkatiwala sa kanila eh. Ano sabi ng Diyos? Sige, kayo lang yung may karapatan, kasi pagka mayroong ibang tao na humawak dyan, mamamatay. Alam niyo po yan yung sabi ng Biblia, di ba sa binasa natin, kung sino man yung tao, nahahayaan nyo, nalalapit dyan, nahahawak dyan, pwede nilang ikamatay. Ibig sabihin, yung duties na binigay sa kanila, masyadong malaki, masyadong maselan. Pero ulitin ko po, duty nila to. Dapat tayo bilang Kristiyano, do alam natin minsan, masyadong maselan, masyadong mahirap, pero duty mo yan. Di ba mga doktor, pagka duty nila, ang mga doktor, ang ginagawa niya doon sa mga pasyente nila, meron kasi di ba, pag sinabing doktor, hindi naman pwedeng siya na rin bubunot ng ngipin, siya na rin yung mag-ayos. Meron kanya-kanya yan eh. Di ba, iba-iba yung mga duty nila. Pag duty nila, yun lang yung dapat nilang gawin, hindi sila pwedeng mangialam. Alam niyo po, dapat tayo, kung ano yung duty natin, dapat doon lang tayo nakafocus. Hindi natin pwedeng pakialam, ano ba yung duty ng iba? Hindi natin pwedeng sabihin, bakit yung duty ng iba, hindi nila ginagawa? Ba't yung mga bagay na binigay sa iba, ba't hindi nila ginagawa? Alam niyo po, ang sabi dito, perform the good work. Duty mo lang. Kung saan ka, dyan ka lang. Kasi bakit? Kasi yan yung sabi ng Diyos eh. Wala kang pakialam dun sa iba. Huwag mong pansinin yung iba. Kasi bakit? Kasi yan yung binigay sa'yo ng Diyos. Pahalagahan yung yung kung ano yung mahalaga sa Diyos. Pangalawang duty po, tatlo lang po dito yung duty ng mga Levites dun sa tabernacle. Una, to perform the good work. Pangalawa po, to maintain the good condition. Alam niyo po, tayo mga Kristiyano, di ba, yan yung mahirap sa atin eh. Pagka ikaw nagme-maintenance ka na. Ako po, alam niyo po, by Tuesday, pag-pray niyo po kasi magpapacheck up po ako, masyadong matangos yung ilong ko. Kasi namamagana po kasi yung dalawang gilid, di lang po halata. Kasi, alam niyo po, pinakamahirap maintenance, may allergy po kasi ako, yung may sinusitis. Alam niyo po, may time na umiinom ako ng gamot tuwing umaga. Hanggang sa dumating yung time na pag-usapan namin nila Pastor Remigio, yung gamot pala na yun, pwedeng makasama sa akin. Ang ginawa ko, tinigil ko, sabi ko, ano bang gagawin ko? Nagme-maintenance ako, inom ako ng gamot o hindi? Di ba lahat naman tayo, pagka dumating yung time na kailangan mo ng maintenance, ang hirap. Yung good condition, yung i-maintain natin yung good condition. Alam niyo po, di ba, maski sa physical na katawan natin, mahirap. Kasi bakit? Kasi limitation ka na lang, limited ka na lang eh. May limitation ka na eh. Ibig sabihin, meron mga bagay na bawal mong gawin, higit sa lahat doon sa mga pagkain na bawal mong kainin. Di ba kasi bakit? Kailangan mong i-maintain yung good condition. Alam niyo po itong mga Levita, ang ginagawa nila, kailangan nilang ma-maintain.
ano po, yung kailangan nilang i-secure yung bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos at kailanman hindi nila ito napabayaan. Alam niyo po, marami mga ministry na pinagkatiwala sa atin yung Diyos na napabayaan na natin. Marami mga trabaho, duties na binigay sa atin yung Diyos na napabayaan na natin. Alam niyo po, lahat naman tayo dito mga Kristiyano, meron tayong kanya-kanyang ministry na binigay sa atin yung Diyos. Ano po sabi ng Diyos? Maintain the good condition. Alam niyo po, tayo yung gagawin na lang natin, maintain na lang natin eh. Kasi bakit? Kasi tinatrabaho na po ng Diyos. Di ba? Pero alam niyo po kung gaano karaming ministry na binigay sa atin ng Diyos, minsan nasusukat natin yan, minsan tawag nito, na isusumbat natin yan sa Diyos. Kasi bakit? Kasi ang nakikita natin, hindi natin kaya i-maintain. Di ba? Sasabihin natin, wala na. Ang sasabihin natin, wala na akong source. Pero sino ba yung pinaglilingkuran natin at para saan ba natin ito ginagawa? Sa Diyos. Anong kailangan natin i-maintain? Pero niyo po, di ba, doon mahirap i-maintain. Balik tayo doon. Di ba, isang doktor, hindi, bukod sa meron silang kanya-kanyang duty doon sa iba't ibang klaseng sakit na meron yung tao. Pero ang duty nila is, ano ba yung duty ng doktor? Ano? Para i-maintain nila yung good condition ng isang tao. Di ba pagdating sa bagay na yan, minsan mahirap yung maintain natin yung good condition ng isang tao. Alam niyo po sa bagay na yan, sasabihin natin, kung isipin natin mabuti, hindi mahirap yung gawain ng isang doktor. Kasi bakit? Kasi hindi niya naman alam kung ano yung mangyayari sa isang tao. Hindi niya naman alam ano ba yung sakit na lalabas sa ibang tao. Sa isang tao, kaya nga marami mga doktor yung nasisisi, yung may mga tao nagsabi, pinabayaan. Pero alam niyo po, tayo, maraming mga ministry na pinagkatiwala sa atin yung Diyos. Ano ba sabi ng Biblia? Maintain the good condition. Alam niyo po, dapat pagka ikaw napagkatiwalaan ka ng ministry, dapat i-maintain po natin. Hindi importante, ang sabi ng Diyos, i-maintain mo lang, sige lang. Kasi Diyos po yung nagtatrabaho Di ba hanggang sa labas, hanggang sa kahit nasan ka man, kaya nga yung sarili natin, ang sabi ng Biblia, biblical din po na sinabi ng Biblia, maski yung sarili mong katawan, alagaan mo. Maski yung sarili natin, alagaan natin, nasan ka man, nasa loob ka man ng simbahan, nasa labas ka man, huwag mo sisirain yung templo ng Diyos. Higit sa lahat, wag mo rin sisirain yung ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Remember, alam niyo po si Judas. Alam niyo po ba siya tinanggal ng Diyos? Kasi nag-traidor. Ba't siya inalis ng Diyos? Kasi bakit? Kasi sumuway. Balikan natin, sige doon tayo sa mas malapit. Doon tayo kay Adan at kay Eva. Ba't sila pinalis sa Garden of Eden? Kasi sumuway. Kasi sinira nila yung batas na binigay sa kanila ng Diyos. Alam niyo po ano po ibig sabihin pagka ikaw, sinisira mo yung templo ng Diyos, ministry ng Diyos, sarili mo, future mo, lahat ng bagay sinira mo na labag sa paningin ng Diyos. Hindi po magdadalawang isip yung Diyos, napapalisin ka niya rin. Alam niyo po mahirap, di ba, na akala natin minsan walang nakakakita sa atin, akala natin minsan hindi alam ng ibang tao yung ginagawa natin. Pero tatandaan mo, nandyan lagi yung Diyos. Di ba ang Diyos lagi nandyan sa tabi mo, nakatingin sa'yo. Kaya alam niyo po minsan tayo, kung yung pagdating sa maintenance, pati naman sa mga bagay na ginagawa natin, ang sabi ng Diyos, i-maintain mo yung paglilingkod mo sa Kanya. Huwag kang mapapagod, huwag kang susuko. Di ba kaya nga, alam niyo po, mas masarap na may problema lahat Kasi bakit? Kasi yung lahat, yung may problema na yun, lahat yun, natututong lumapit. Lahat ng tao na yun, natututong manalangin. Di ba lahat ng tao na yun, natututong magbigay. Unlike sa taong walang problema, di ba masaya na yan na gumawa lang ng konti. Di ba masaya na yan na meron na siyang magawang konting bagay. Alam niyo po, mas sa pinagkatiwala na sa'yo ng Diyos, yung isang bagay, anong kailangan natin gawin? I-maintain na natin yung good condition. Hindi lang po natin i-maintain na hanggang ganyan lang. Ibig sabihin, yung good condition. Ang tanong, paano kaya pagka kinamusta tayo ng Diyos? Kamusta na kaya yung ministry mo? Kamusta na kaya yung paglilingkod mo? Paano kaya kung minsan bisitahin tayo ng Diyos? Kamusta na kaya yung gawain mo? Kamusta na kaya yung ginagawa mo para sa Diyos? Mabuti pa kaya yan? Kamusta ka na kaya? Di ba paano kaya kung tayo kasi minsan hindi natin alam, di ba tayo nagkikita-kita tayo dito every Sunday. Akala natin minsan, hindi natin alam kung sino sa atin may problema. Ako hindi ko alam kung sino ba sa nakararami sa atin dito, yung may problema mabigat na pinagdaraanan. Pero paano kaya kung Diyos yun nandyan na nakatingin sa atin? Ang sabi ng Diyos, maintain the good condition. Hindi lang sa sarili mo,
sa ministry, sa pagkilos mo, pati yung paglilingkod mo sa Diyos. Paano kaya tanungin ka minsan ng Diyos, bulugayin ka ng Diyos, gulatin ka ng Diyos, tanungin ka niya, kamusta ka na kaya? Kamusta na kaya tayo? Alam niyo po minsan, nasasaktan man tayo sa salita ng Diyos. Minsan ito tayo Itong attitude, ano bang attitude meron tayo pagdating, alam niyo po meron tayo na nagsasabi, dapat ang pinapangaral lang, pagpapala. Dapat ang pinapangaral sa simbahan, puro blessing lang. Alam niyo po, hindi naman pwede na puro blessing lang. Kailangan tayong turuan ng Diyos. Kailangan niya tayong ituwid sa pagkakamali natin. Pero minsan, nasasaktan tayo. Minsan, meron tayong rebellious mind, rebellious heart. Minsan, yung puso natin, taliwas doon sa sinasabi ng tagapagsalita. Minsan, once na meron nagsalita na ayaw natin pakinggan, anong ginagawa natin? Nagsasalita tayo sa isip natin. Minsan, habang nagsasalita yung tao sa harapan mo, ginagawa mo yung isip mo, hindi naman totoo yan. Kasi nungalingan yan. Hindi naman ako ganyan. Ay, yung katabi ko lang yun. Ay, yung kilala ko lang yun. Puro tayo nandun sa iba, yung sarili mo, hindi mo tignan. Minsan, pagka meron tao na parang nasasaktan ka, parang ako na yata yung pinupunto nito, hindi ako yun, yung isa yun, kilala ko siya Ganyan tayo minsan Sino tinitignan natin? Yung iba. Pero yung duty mo, hindi mo na alam. Yung gawain mo, hindi mo na alam. Kaya alam niyo po simbahan, hindi pwedeng puro pagpapala lang, blessing lang. Kasi given naman pag naglingkod ka sa Diyos, pagpapalain ka talaga. Pero alam niyo po, mas maganda na kung saan lagi tayong itinatama ng Diyos. Kaya nga sabi ko, mas masarap na may problema ka na maglilingkod ka sa Kanya. Kasi mas mararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Di ba wag tayo minsan, alam niyo po yung pagka ikaw meron kang rebellious mind, alam niyo po, sa dami-rami na sasabihin, nitong kahit sinong tagapagsalita, pagka ikaw rebellious yung isip mo, wala ni isa dyan yung tatatak sa puso mo. Wala ni isa dyan yung aanihin mo pagdating ng araw. Lahat yan, malulus mo yan. Kaya alam niyo po dati maraming beses na napagalitan ako ni Pastor. Sabi ko, noong time na pinapagalitan ako ni Pastor, sabi ko, una, syempre dahil bago pa lang ako, doon kasi sa amin po sa bahay, hindi ako sanay na napapagalitan. Iyakin po ako Pag pinagalitan ako dati, punta ako sa isang tabi, luluha lang ako ng luluha niyan. Pero pagkatapos nun, tapos na. Alam niyo po pagdating dito, di ako makaiyak sa harap ni Pastor. Pag pinagalitan ako ni Pastor, gusto ko man umiyak, pero di ako makaiyak. Kasi alam ko pag umiyak ako, lalo akong papagalitan. Kasalanan ko Pero alam niyo po, isa sa pinakamasarap sa pakiramdam, kahit na masakit yung balik sa'yo, masakit yung nangyayari sa'yo, mabigat. The best na bagay na kailangan natin gawin, pakinggan natin. Kasi bakit? Ang duty ng tao, ang duty natin, una, hindi lang naman, di ba ang duty ng mga Levita, hindi lang para sa sarili nila, pati na rin sa ibang tao, sa kapakanan ng ibang tao. Tayo, ang duty po natin, hindi lang yung pakinggan mo lang yung sarili mo, pakinggan mo rin yung sinasabi ng tao na ginagamit ng Diyos para sa'yo. Kaya nga alam niyo po, mahirap pagka sabi ng pastor namin, ng pastor po natin, hanggat nandyan kayo sa Bible School, makinig lang kayo na makinig. Kasi pagdating ng araw, wala nang tao na gagabay sa inyo. Darating yung time, magiging independent ka na lang, nakikilos. Kaya alam niyo po, dito sa simbahan, wala kang ibang karapatan dito, kundi makinig ka lang na makinig, sumunod na sumunod, kung ano yung duty natin pagdating dito sa loob ng simbahan na to. Pero minsan sa atin, pagkalabas natin minsan ng simbahan, nawawala na sa atin Paglabas natin, lumabas na rin yung mga napakinggan natin. Di ba, pagka uwi natin, lumabas na rin, nawala na rin. Umuwi na rin sa simbahan yung mga napakinggan natin. Balik na naman tayo dun sa ginagawa natin. Di ba alam niyo po, pagka dumating yung Diyos, naabutan ka niya, ginagawa mo, gumagawa ka ng hindi maganda sa paningin niya, alam niyo po, di ba, sakit sa pakiramdam kasi lahat ng bagay na yan may kapalit. Pagka ikaw, masyado kang tawag nito, negative dun sa mga nangyayari sa paligid natin, alam niyo po, wala kang anihin pagdating ng araw. Wala kang matatamo pagdating ng araw. Di ba, alam niyo po, simple lang naman sa paglilingkod sa Diyos, para ma-maintain mo yung good condition, simple lang, magpadala ka lang. Padala ka lang dun sa sinasabi ng Diyos. Kaya nga ito yung duty natin servant nga tayo Ano ba yung servant? Di ba kahit na mahirap, kahit na hindi na para sa'yo, gagawin mo pa rin. Kahit para sa iba pa yan.
Kahit na hindi na para sa iyan, kahit na para sa ikabubuti ng iba, kailangan mo pa rin gawin. Kaya alam niyo po, lahat ng mga pastor natin, minsan meron silang mga problema pinagdadaanan, hindi man po natin nalalaman. Pero alam niyo po, anong patuloy na ginagawa nila? Punan pa rin kung ano yung pangailangan ng mga taong nasa paligid nila. Kasi bakit? Kasi yun po yung duty natin eh. Lahat po tayo bilang tao, ang duty natin, yung lagi nating unahin yung iba, hindi yung sarili natin. Kailangan alisin natin yung pagiging selfish ng bawat isa. Ano po, alam niyo po, pagka yung pinakilos natin sa sarili natin, yung rebellious mind, rebellious heart, ano pong bunga niyan? Rebellious na ano? Na action. Di ba, pagka ikaw, yung isip mo laging may sagot, yung tipo bang may nagsasalita sa'yo. Dati ganun ako eh. Pagka yung magulang ko, kuya ko, nagsalita sa akin, may sagot lagi ako sa isip ko. Dati po sa amin magkakapatid, sabi ko nga sa kanila sa Bible student, ako dati madalang akong lumaban sa kuya ko. Pero magaling akong sumagot. Aminado po kasi sa akin bilang di pa ako Kristiyano, talagang sasagot ako. Pag napagod ako sumagot yan, sa isip ko na lang. Di ba minsan sa isip ko, ikaw nga ganito ka, ikaw nga. Alam niyo po, pagka ikaw sa isip mo ganun ka, sa puso mo ganun ka, alam ano susunod na magagawa mo niyan? Pati sa kilos mo na rin. Rebellious ka na rin. Pati sa kilos mo na rin, bunga ng pag-iisip mo. Kaya alam niyo po, huwag natin hahayaan dumating sa punto, pag ikaw isip ka ng isip, wala ka na magagawa. Hanggang nakaupo ka na lang, nabaliw ka na. Di ba, pagka ikaw, puro ka isip. Ano ba sabi ng Diyos? Gawin mo lang yung duty mo, kumilos ka lang. Huwag kang isip ng isip. Diba, ang duty mo lang yan, gawin mo lang. Huwag mong isipin yung pangailangan, huwag mong isipin kung meron ka bang pagkukuhanan na source. Kasi bakit? Nandyan yung Diyos eh. Para punan tayo. Andyan yung Diyos para palakasin tayo. Diba kaya, nandun ka man, ang ganda ng kanta kanina, My God is Greater. Diba ang ganda ng kanta? Pagka ikaw, nandun ka na sa punto na ang bigat na ng pinagdadaanan mo, ano sabi ng Diyos? Ito na yung tamang time para lumapit ka at magpuri ka at maglingkod ka sa Diyos. Ito na yung udyat, ito na yung sign na kung saan panahon mo na ngayon para lumapit ka pa sa Diyos. Ito na yung time para mas lalong ilapit mo pa yung sarili mo sa salita ng Diyos. Lastly po, una, to perform the good work, to maintain the good condition. Lastly, to guard or protect. Ano po, itong bagay na pinagkatiwala sa kanila. Alam niyo po, isa sa pinakamahirap, di ba, na trabaho, yung gwardiya. Di ba, lalo na pag binabantayan mo yung isang factory na wala naman tao, kasi binabantayan mo, nagbabantay ka, may nagbabantay rin sa'yo. Hindi mo nang nakikita. Yan, yung pinakamahirap gawin eh. Yung meron kang binabantayan na isang malaking factory, wala na nagtatrabaho, binabantay mo lang ba mga gamit. Ang hirap kaya ng ganyan, tapos may nagbabantay rin sa'yo, hindi mo pa nakikita, pero nararamdaman mo. Ang hirap ng ganyan, di ba? Minsan, pag nagbabantay kami dyan, pag nakaupo ako, talagang pag konting tunog lang, napapalingon ako. Minsan, pag lumalakas yung tunog, lumalakas din yung tibok ng puso ko. Minsan, sabi ko, pambihira yun. Sabi ko, sana naman walang tao. Ang gagawin ko, flashlight para lumayo. Kaso mahirap pag kayo magbabantay sa'yo, hindi mo nakikita eh. Pero alam niyo po, trabaho ng mga Levites, to guard or protect each parts of tabernacle. Alam niyo po, di ba sa atin, anong kailangan natin gawin sa ministry ng Diyos? Bantayan natin, ingatan natin. Pag sinabing ingatan mo, huwag mong hahayaan na merong ibang tao na sisira niyan. Kasi minsan masakit, ikaw mismo sumisira sa pinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Alam niyo po minsan ang masakit, ang sabi ng Biblia, bantayan mo. Di ba, bantayan mo yung sarili mo, bantayan mo yung binigay sa yung trabaho ng Diyos, kasi yan yung duty mo, ingatan mo, protektahan mo. Saan? Sa mga taong may masamang motibo, ingatan mo yan, ilayo mo sa mga taong alam mong sisira. Pero minsan, ikaw mismo sumisira sa batas ng Diyos. Di ba, balik tayo doon, ang sabi ng Diyos kay Adan tsaka kay Eva, kainin nyo na lahat ng prutas na nandyan sa loob ng Garden of Eden, wag lang yung prutas na nandun sa gitna. Di ba, binigyan na sila ng opportunity para bantayan, para protektahan. Pero alam niyo po, sa bawat pagkakamali, merong punishment.
Sa bawat pagkakamali, sa bawat pagkakamali natin, merong pagpapalo, merong pagtutuwid. Pero tatandaan niyo po, sa bawat problema na pinagdadaanan natin, di ba kahit gaano kalakas yung bagyo, kahit na gaano kalakas yan, darating at darating yung panahon, nasisikat pa rin yung araw. Ano po ibig sabihin? Sa bawat problema na pinagdadaanan natin, in every problem, there is a solution. Tandaan po natin, sa bawat problema, sa bawat bagay na pinagdadaanan natin, may solution dyan. Hindi pwedeng wala. Sa lahat ng pinagdaraanan natin, sa duty natin na maglingkod sa Diyos, gaano man nga isipin natin, wala na, tapos na. Hindi po. Sa lahat ng bagay, may solusyon. Ano po? Sa lahat ng binibigay sa ng Diyos, meron solusyon yan. Meron purpose yan. Sana po napagpala po tayo. Tumayo po tayong lahat at tayo po yung magwakas sa panalangin. Let us pray. Tayo pong lahat tayo pumikit at tayo po yung lumapit sa Panginoon. Let us pray. Ama namin Diyos, banal at dakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon, na kami ay lumalapit, Panginoon, nagpupuri po sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa napakalaking opportunity na binigay niyo po sa amin, Panginoon, sa mga duties, Panginoon, na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na lahat ng mga duty namin, Panginoon, na gagawin namin para sa inyo, ay ito yung inyong paraan, Panginoon, para mag-grow yung bawat isa po sa amin sa pagkilos, Panginoon, sa spiritual na buhay, sa physical at sa lahat po ng bagay. Lord, I pray, Panginoon, na tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-maintain, Panginoon, na gumawa ng mabuti, Panginoon, sa bawat ministeryo na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon. Higit sa lahat, tulungan niyo po kami na ingatan, Panginoon, at protektahan yung mga bagay na binigay niyo po sa amin. Panginoon, nawa, Panginoon, wag niyo nga po hayaan na kami mismo yung magiging kasiraan, Panginoon, sa mga bagay na binibigay niyo. Bagkus, Panginoon, tulungan niyo po kami na kami yung maging simula ng paglago, Panginoon, ng gawain, na ministry, higit sa lahat ng mga bagay na patuloy na binibigay niyo po sa bawat isa. Lord, alam ko po, Panginoon, na minsan nagdadaan kami, Panginoon, sa matinding pagsubok, sa mga problema. Pero alam namin, Panginoon, na ang solusyon dito, Panginoon, ay magpatuloy po kami at lumapit po kami, Panginoon, sa inyo pong harapan. Lord, sa oras po na ito, Panginoon, ang bawat isa na naririto, Panginoon, alam ko po, meron kaming iba't ibang klase ng problema na pinagdaraanan sa buhay po namin. Alam ko po, merong iba sa amin, Panginoon, na merong dinadalangin, Panginoon, na may mga masamang karamdaman. Alam ko po, Panginoon, na sa aming kalagitnaan, merong nangailangan financially. I pray, Panginoon, sa oras po na ito, patuloy niyo po, Panginoon, i-provide lahat ng needs namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo po siyang magbigay ng kasagutan sa bawat panalangin po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lahat ng mga bagay na ito ay magawa po namin para po sa inyo, di para sa amin. Alam namin, Panginoon, na minsan na nakakagawa po kami ng kasalanan sa inyong harapan. Minsan mas nauna po namin, Panginoon, na sukatin yung binibigay ninyo, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan meron kaming rebellious mind and heart, Panginoon. Every time, Panginoon, na meron po kami pagdadaanan, Panginoon, patawarin niyo po kami kung minsan mali, Panginoon, yung response namin, Panginoon, sa mga bagay na ito. I pray, Panginoon, sa oras po na ito, mula sa oras na ito, Panginoon, at sa araw na ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na tanggapin lahat ng mga bagay, Panginoon, na may kasiyahan, na sundin, Panginoon, lahat ng mga bagay na may kasiyahan, Panginoon, at gawin lahat ng bagay, Panginoon, na may kasiyahan, Panginoon, upang lahat ng bagay na ito ay magawa po namin. Panginoon, patuloy niyo pong punan, Panginoon, lahat ng needs po ng bawat isa po sa amin. And I pray, Panginoon, sa aming pong head pastor na nasa Amerika, kasama, Panginoon, na aming mga kapatiran, Panginoon, naroon, Panginoon, ingatan niyo po sila at bigyan niyo po ng katagumpayan lahat ng mga bagay na gagawin po nila. At nawa, Panginoon, sa kanyang family, Panginoon, na naririto kay Ate Lani at kay Brita, Panginoon, patuloy niyo po silang ingatan at ilayo sa kapahamakan, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ng bawat isang tao na naririto, Panginoon, bawat family na naririto, Panginoon, na muli, Panginoon, na manumbalik, Panginoon, sa paglilingkod po namin sa inyo. Nawa, Panginoon, yung bawat isang tao na naririto, Panginoon, alam ko, dumating yung time, Panginoon, na nagsisi kami, Panginoon, sa mga nagawa po namin. Dalangin ko po, nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng chance, Panginoon, upang bumawi, Panginoon, sa inyo pong, sa mga bagay na binibigay niyo po sa amin, Panginoon.
Sa araw po na ito, Panginoon, kayo po siyang patuloy na magpala po sa amin. Patuloy po kayo, Panginoon, na maitaas sa buhay po ng bawat isa. At nawa, Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, lahat ng mga tao na naririto, Panginoon, na nagpapatuloy po sa inyo, Panginoon, sa kabila ng mga mabibigat na bagay, ng mga problema na nagdadaan po sa buhay namin, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin sa inyong pinakamataas na papurit pagdakila, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mari na po tayo magsipag